Good morning mga kastumi. Ayan, kagigising ko lang. Pagkagising ko ay wala pa ding laman yung bag ko. Clear na clear pa din. So kahapon pa yan. Yun kasi ang kinatatakutan naming may mga stomy. Kapag hindi lalabas yan, ang mangyayari kung hindi mag-prolapse, yung stoma mo lalabas tulad ng nangyari sa akin dati na 4 inches yung lumabas. Tapos kapag naman blockage, magpundo lang yung dumi sa loob. Pati na yung hangin, magpundo na din sa loob. Hanggat magsuolin yung bituka mo sa loob. Ito yung nangyari sa akin noong hindi ako nakadumi. Siguro mga 3 days, 4 days hindi ako nakadumi. Punong-puno na yung tiyan ko. Pati hangin na din. Ayaw makalabas yung hangin. Naglakad-lakad kami ng asawa ko sa labas ng mga before kami matulog ng time na yun, mga alas 8 na yun, 8:30, naglakad-lakad kami. Tapos patulog na kami, nahiga na ako sa bed. Maya-maya bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Alam mo yung sakit na parang may tumatakbo sa tiyan mo, yung ganun. Yun yata yung dumi na parang dumi at saka yung hangin na parang gustong lumabas na ayaw makalabas. So bumangon ako, naglakad-lakad ako dito sa labas. Maya-maya yung sakit niya naging intense. Yung pasakit na ng pasakit na hanggat hindi ko na siya makayanan yung sakit, nahimatay ako. Buti na lang yung asawa ko sumunod sa akin. Tapos nung magising ako, ay panay ako ng suka ako ng suka, tapos pinawisan ako ng bonggang-bongga na malamig, tapos ay sobra na ng sakit ng tiyan ko, hindi ko na makayanan yung sakit ng tiyan ko. Mga 1 o'clock, sabi ng asawa ko, punta tayo sa hospital. Namutla na ako na yung katabi ko na yung suka ko na as in tubig lang. Tapos ayun, tumakbo kami sa hospital. Pagdating ko pa sa hospital, natagalan pa yung pag-asikaso sa akin. Matagal akong binigyan ng pangpatanggal ng sakit kasi tinitingnan pa nila kung ano yung dahilan. Ni-scan pa ako bago nila ako binigyan ng ano. So, siguro umaga na yun. Umaga na siya na binigyan ako ng ano, pangpatanggal ng sakit. Nung ma-scan ako, nakita nila na nag-swollen na yung bituka ko. So, ang ginawa nila sa akin, binumba yung stomach ko. Meron silang pinump doon na oil sa loob dito ng stomach ko. Mga 30 minutes yata. Ayun. Nagsilabasan. Ang daming lumabas. Tapos, meron pa silang isang tube na pinasok dito sa ilong ko. Diretso papunta sa loob para matanggal din yung mga kung ano-ano yung mga napoproduce ko doon na hindi na ilabas. So, yun. Isa din yun sa ginawa nila. Kala ko nung time na yun, mamamatay na ako. Kasi sa sobrang sakit talaga. Hindi pala biro ang magkaroon ng blockage. Kaya, takot na talaga ako kapag hindi ako nalabasan. Kahapon kasi matigas yung ulo ko. Kumain ako ng kanin. Yung kanin talaga, yung white rice, yun talaga ang kaaway sa stomach ko. Kaya napaka-importante na uminom tayo ng maraming tubig. Iwasan yung mga pagkain na nakapagpatibi sa atin. Kumain ng maraming fiber, tsaka tubig talaga, napaka-importante. Yun lang po ang ating topic for today. Maraming salamat sa inyong pakikinig uli. Sana ay may natutunan kayo sa topic natin ngayon. At hanggang sa next na video. Maraming salamat. Ayan na, nakalabas na siya. Nakalabas na siya. So after mga 15 minutes kung gapang-gapang, meron na siya.